sinasabi ko. May basag. Ayan oh. Ayun na yung ano oh. Ay nako. Ayan ang sinasabi ko. Walang bubble wrap. Parang walang bubble wrap. Ang bigat niya. Tara, unbox natin. Wala talaga siyang bubble wrap. Bigat pa naman ito. So, sana buo. Sana walang damage. Wala, di makita. Ayan ang sinasabi ko oh. Ako, pag ito di gumana, aripan ko to ha. Walang bubble wrap eh. Ayun oh, wasak-wasak yung oh. Pag ito gumana, okay lang. No. O dapat walang damage. Siyempre, walang bubble wrap. Tapos sira-sira oh. Saan natin? Okay, so ayan. Plastic lang. Manual. Wala na. So ito na siya. Ayun ang sinasabi ko. May basag. Ayan oh. Ayun na yung ano oh. Ay nako. Ayun ang sinasabi ko. Walang bubble wrap. Ay nako. Nalungkot ako dun ah. Pag-isipan ko, kaya riripan ko. Kating-kating na akong gamitin eh. Sinasabi ko na nga ba. Piling ko na ano yung kuya. Wasak oh. Yung ganyang katigas, baka nabagsak yun. Bagsak siguro to. Sinasabi ko, yung pa namang pang-mount to eh. Ano ko tututurnil yung ngayon? Ha? Mapulot ko dumati. Walang bubble wrap. Eh, bigat-bigat nito, walang bubble wrap. Di binabalibag-balibag lang to sa loob. Nako. Oh, ayan. See? Maliit na part na nasira pero napakalaking impact nito pag ini-install na to. Ay nako. Okay, so kahit na nabasag, tinetesting pa rin natin. Ngayon ay hapon. 4 PM na yata o magpa 5. Ito yung manual niya. Testing pa rin natin. Siguro as long as gumagana, hindi ko na to susuli kasi talagang kating-kating na akong magamit tong Elijoy na to eh. So yan po yung nakasulat. Ayan ang features. Yan, MPPT type. Okay. Ang voltage output niyan adjustable pala. Para talaga siyang step down. 10 volts to 30 volts depende sa source. Okay. Over temperature protection, under voltage protection, 500 gram. Talagang mabigat siya. Kaya yung nakita nating sira sa gilid, malamang sa malamang, nabagsak ng matindi yun. Kasi baka ano po eh, ano ba, aluminum ba yun o aluminum alloy yata yun. Patigas yun. Hindi basta-basta mababasag yun ng mahina lang. Sa natin yung next page. Yan. O yan lang, schematic diagram. Ang instruction ito, connection step. Una, ikabit daw, connect ang solar panel muna. Hindi katulad ng isa, kukonek muna natin yung
battery. Connect to solar panel, adjust the output charge voltage, yung preferred voltage mo na pupunta sa battery. Tapos, kapag okay na, connect to battery. So, madali lang pala. Baliktad siya kumpara sa isang PWM. Output voltage settings. So, kaya siya may minus saka plus para babaan at itaas yung voltage na prefer mo. So, depende pa rin yan sa source. No? At yun na po ang wala na namang nakasulat. So, tingnan natin. Hapon ngayon, magpa 5 PM na. So, pinorma ko na lang yung ating solar panel na 100 watts. And ito, nakakabit na siya. Kita ba? Ayan, nakakabit na siya. Nung minos ako, naka-default siya na 13. Yung output niya, so yung reading pala niya na input, 19.4 volts. Na ito yung voltage ni current voltage na po-produce ng solar panel natin 100 watts. Ano ba yung 0.01 amps na yun? 0.1 milliamps siguro kasi hapon na. Ngayon yung isang ito 13.8, ito yung lumabas na voltage yung unang beses ko siyang kinabit. Output voltage, ibig sabihin, yun po yung output voltage na ipapadala niya kay battery. Yung A, malamang ampere, ganun din kung ilang amps yung nasa send niya kay battery. Siyempre, mas mataas na amps, mas maganda, mas mabilis mag-charge. Ngayon, sabi nila, ayan daw yung minus, okay, saka plus. Input, ito nakakabit yung solar panel natin. No? Ayan, input, tapos output, dito yung battery. Hindi ko pa kinakabit kasi naantay ko pa yung LiPo4 na pinili ko. Wala pa eh. No? Okay, tapos, paano i-adjust? Adjust daw. Sabi, adjust. Ayun. Voltage setup. Plus minus. Diba? Gusto ko itaas? Plus ba? Ingin ng aso. Ayun, nag-blink. Ayun, pwede mo na siya i-adjust. Ayun o. Ganun. Hanggang saan? Okay, 17.3. Kasi, 19.3 lang yung input. Pagka kasi sa step down, laging 2 volts yung difference. So, yun yung max yan. Siguro kung mas mataas yung output natin, input natin, tataas pa to. Kaya lang, isang solar panel lang to na 100 watts. No? Pag binabaan, ang ginawa ko, sige, ulitin natin. Ayun, bumababa siya agad eh. Adjust. Pipindutin mo na lang siya agad. Tapos, pag okay na, okay. O, diba? Galing no? Pagka gusto ko siya itaas, pindutin mo lang, mag-adjust na siya agad. Tapos, okay. Hindi ko alam kung pagka hindi mo pinindot yung okay, nagsisave pa rin siya. Try natin. Bawasan natin. Taas pa na. Hindi, bawasan natin. Hindi ko pindutin. Biblink. Antayin niya ako pumindot ng okay. Ay, hindi nag-adjust. So, kailangan mo talagang pindutin yung okay para mag-save siya. Okay lang din. Mas okay. Ulitin natin. Balik sa 16. Ulitin natin. Ulitin natin 15 ulit. Tapos press natin okay. Ayun. Talagang okay yung pang-save. Yun na yung purpose ng dalawa. Yung minus saka plus. Pag dadagdagan, okay. 15.5. No, galing no? So, subukan natin. Pag dumating yung battery, try natin. Nakakalungkot lang po. Ito talaga. Itong basag. Kasi pang mount to eh. Siguro, ayoko na kasing ibalik. Tagal ko inaantay. Tapos, basag pa lang. Nakakalungkot lang kasi walang bubble wrap. Walang bubble wrap. Alam ng mabigat, 500 grams nga daw eh. Alam ng mabigat, tapos wala pang bubble wrap.
Siyempre, baka bumagsak-baksak to kasi nabasag talaga siya, oh. No? Basag talaga siya. Kita niyo naman yung unboxing natin. Hindi ko alam, pag-isipan ko kung ibabalik ko o hindi. Pero nakakalungkot kasi sa lahat ng videos ko, binanggit ko to, na gusto kong magkaroon nito, pinag-ipunan ko to. Tapos nung dumating sa akin, nagkaroon tayo ng pambili, basag ang nakuha ko. Nakakalungkot. Pero hindi ko alam. Okay, so guys, ngayon, itetest natin kung accurate ba talaga yung labas ng kuryente niya dun sa output dito. Gagamitan natin ng tester. Ito po yung solar natin at nauubos na ang ating araw kasi hapon na. Tara, kaya bilisan na natin. No? Okay, ipwesto ko lang yung tester natin, lagay natin sa para sure kasi 19.3. Sakto natin sa 20 volts. Yan, kasi 19.4 lang naman yung nakasulat. 20 volts AC. Okay. So ngayon, testingin natin. Kung nakalagay dito 13.8 o kung ano may nakalabas dyan, tingnan natin kung parehas ang base sa ating tester. Tara. Okay, ito siya. Pwede kayo lock. Tingnan natin. Lock natin. Positive. Saka negative. Tapos lock. Uy, nalock siya. Di ba? Okay, lock. Ayun. Nagbasa na. Kita ba? Ayun o. So, 13.8, 13.9, ba't nagbabago? Ayun. Siguro dahil doon sa connection. Teka nga, iayos natin. Natatamaan eh. Yan. Ayun, medyo malapit naman yung reading niya. So, 13.6, 13.5 dito. 0.1 ang difference. No? Balitan natin, gawin natin 15. Yun, 15.1. Okay naman siya. Ngayon, test, gamit tayo ng ibang tester. Kuha lang ako ng isang tester, ha? Wait lang. So, ito na. Gumamit tayo ng ibang tester. Yun naman pares naman sila ng reading. Almost. Mas mataas nga siya ng konti. Pero hindi nagkakalayo. Palitan natin. Gawin natin 12. 12.0. Ayun. Naging 12.2. Yung isang tester natin, 12.1 siguro. No? Almost accurate naman siya. Not bad. Point something lang naman ang difference. So, hindi na masama. Yun nga lang, kung bibili kayo, siguro I suggest wag dun sa binilan ko. Kasi, nag-complain ako, sabi ko, pwede baka akong, ano ba gagawin natin dito kasi nabasag. Kasi walang bubble wrap. Pinadalan ko sila ng video kung ano yung in-upload ko sa video na to. Ang sagot sa akin, as long as gumagana, hindi nila i-refund. Yun yung masakit doon. Siyempre sa atin, hindi naman natin pinupulot ang pera para makakuha tayo ng may tamang o may problema. Hindi naman may problema kasi gumagana naman siya. Kaya lang, siyempre, itong part na to eh. Diba? Ayan o. Kahit maliit lang yan, big deal sa akin yan. No? Basta kung sa inyo, wag na po dun sa binilan ko. Sa iba na lang po kayo bumili ng ibang store sa Lazada. Mas okay. Kasi meron po ako nakita nag-review. Yun din ang problema niya. Kung makikita niyo po yun, hindi ng review niya, nabasag din. Pares kami, pares na nabasag.
Parehas sa parehas talaga. Ibig sabihin talaga hindi sila naglalagay ng bubble wrap. Diba? Buti pa yung gamot na binili ko may bubble wrap. Ito 500 grams, kalahating kilo. Tapos walang bubble wrap. Diba? So, yun lang para maging aware. So, salamat po.